Ito, good news muna tayo. Good news talaga, alam niyo kung bakit? Abay, umabot pala ng more or less 38% ang itinaas ng budget ng ating militar. Okay? Ng ating Armed Forces of the Philippines for 2024. Yan yung inapruba ng Congress at saka ng Senado sa plenaryo, pero magkakaroon pa ng BICAM. Pero malaking bagay yun. Kung di ako nagkakamali, mahigit na 200 bilyon ang nadagdag sa original na budget. So, ibig sabihin, nakumbinsi ng taong bayan at nakita ng ating mga politiko ang kahalagahan ng modernization program at ang ginagampanan na tungkulin ng ating military. Salamat sa ating mga politiko sa Senado at Kongreso dahil talagang kailang pinanindigan ang pangailangan ng ating militar. Ano ha? So, marami pong kailangan kasi. Sa totoo lang ho. By air, by land, by sea. Ibig sabihin barko, eroplano, at mga sasakyan by land ng ating militar. At higit sa lahat, ayun pala 282.7 billion ang budget. Maliit pa ito, pero dapat madagdagan pa rin. At nadagdagan ng 38%. Malaki yan, laking bagay, di ba? Kailangan. Alam niyo kung doon po sa ginagawang mga joint patrol by air at by sea, di ba? Parang hindi naman nakakaingit, pero nakikita nating ibang-ibang eroplano at barko ang nakikita nating kasama ng ating Philippine Air Force na pag-aari ng Amerika at ng Australia. So kaya mahalaga na tayo ay mag-update din. Magkaroon din tayo ng mga importanteng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Kita naman niya ito, yung mga galaw. Kita mo naman ito, diba? Makita niyo yung mga magandang, ayan. Sana madagdagan niya ng mga ganyan, klase ng mga aeroplano. Ito ay dati pa ito, pero ito ay sa patuloy na coordination, patuloy na anong tawag dito, pag-update ng ating Department of National Defense sa mga counterpart sa mga bansang nag-offer na tulungan tayo sa modernization. So pagkakasi galing sa ibang bansa, dalawang pwedeng mangyari, donation or loan, uutangin natin. Pero kung sila ay nagdo-donate tapos maglo-loan pa tayo, pinapayagan na nakakapag-loan tayo, maganda, balita yun. Di ba? So itong additional 38% na budget ng ating militar, malaking tulong. Dahan-dahan patungo tayo doon. Maswerte nga't ngayon po ay pinagtutuunan talaga ng seryoso ang modernization. Noong araw ay ang mga modernization program sa nakaraang mga naging presidente. Yung kay Pangulong Duterte, mukhang okay naman, update kahit pa paano. Pero yung mga nakaraan, puro press release lang, walang katotohanan . Ngayon, seryoso na. Kasi nakita ng Malacanang ng ating Pangulo at nakita rin ng mamamayang Pilipino at na-pressure na rin siguro ang mga politiko sa panawagan ng taong bayan, suportahan ang paninindigan natin sa West Philippine Sea at dagdagan ang mga facilities. Facilities at manpower. Mahalaga yan. Kailangan parehong dumadami yan. Kasi hindi pa pwedeng maraming facilities, kulang ang manpower. Hindi pa paano. So parehas yan. Manpower, ibig sabihin pwersa ng militar madagdagan. Facilities by air, by land, by sea. Doon sa maritime, security, pre-navigation, at air space. Mahalaga yan. Kahit na napipiko na ang China, kahit na hindi nagugustuhan ng China yung ating ginagawa, wala silang magawa kasi exclusive ng mga Pilipino ang pag-update ng ating militar. At itong simula sa 2024 na malaking budget, every year lalaki na yan, every year tataas yan. Yan ang positibo. Kaya mabuhay ang ating mga sundalo, mabuhay ang ating Coast Guard, dahil kanilang pinapanindigan at sinusuportahan sila dahan-dahan ng ating national government, especially ang ating mga
nasa Kongreso at Senado. Dahil sa kanila po dumadaan ang budget. Ang Kongreso at Senado ang merong kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas to realign ng budget. Pwede silang magtanggal or magdagdag ng budget sa bawat department. Okay? Pero hindi pwede nilang dagdagan bawasan ang proposed budget ng Malacanang. Yung realignment ang kailang authority. Pwede nilang bawasan na kung ilang bilyon ng isang department, ilagay sa isang department na nangangailangan. At yun na nga yung ginawa ngayon for 2024 budget. Inalis yung mga confidential fund at iba pang mga budget at ibinibigay sa military. Yan ang napakagandang balita. Sana sa mga susunod na taon, kasi every year ang budget hindi pwedeng biglain. Every year ang budget ay tinatalakay sa Kongreso at Senado. Kaya abangan natin. Kung nag-increase ngayon ng 38%, baka madagdagan pa yan sa Bicameral Conference Committee. Okay? Next year, madagdagan ulit. O, edi tuloy-tuloy, makakabili tayo ng ating pangailangan. Dahil sabi ni General Browner Jr., Romeo Browner, ang ating Chief of Staff, maraming dapat bilhin. Gustong bumili tayo ng submarine, ng mga tangke, ng mga fighter jet, at barko. Maliban doon sa offer ng China na mayroong mga barko, may offer ang Australia, ganun, loan, at sabi ko nga sa inyo donation at saka loan ang pagbabasihan para madagdagan ng ating Kung donasyon, okay. Wala tayong babayaran, di ba? Donasyon Pero pagka loan, so malaki ang ating babayaran, kailangan. Kasi puro bilyon ang pinag-uusapan dito. Puro bilyon sa totoo lang. Ang ibang mga bansa, taon-taon priority nila ang modernization ng kailang mga military, kaya napalakas ng kailang mga military. Tayo kasi dahil mahirap pa, naging priority sa atin, ekonomiya, infrastruktura. Nakalimutan ng modernization ng mga nakaraang mga panahon. So ngayon, isinasabay na dahan-dahan ang modernization sa usapin ng infrastructure project at saka iba pang pinagkakabalahan ng pera ng bayan. Kulang ang pera natin. Taon-taon kulang. Kasi padami na padami katulad ngayon. Di ba nabanggit ko na sa inyo? Going 115 million ang Pilipino bago matapos ang 2023. Ganong kadami na tayo. So habang dumadami ang tao, nangangailangan ng mas maraming pera. Development sa ating mga isla. Development Luzon, Visayas, Mindanao. So tuloy-tuloy yan. Napapangasiwaan. Tulungan natin ang ating gobyerno dahil ginagawa naman nila ang lahat. Tulungan natin ang ating militar at saka Coast Guard. Tulungan din natin ang ating mga politikong matitino na ginagawa rin ang lahat at naunawaan ang kalagayan ng ating militar. Yun po yun. Okay? At bawasan na ang mga intriga, chismis at paninira. Wala akong makikinabang dyan kung hindi, kung sino-sino lang. Ang dapat makinabang ay ang marami sa mga positibo at magagandang usapan. Di ba? Salamat po.